Hello mga manay and welcome sa ating kusina. And for today's video, samahan nyo ako dahil nauuso na naman ang mangga dahil summer, gawan natin ng paraan at pwede rin natin tong pagkakitaan. Kung mahilig ka sa atsara, ngayon magtuturo naman tayo paano natin to gawing pickles mango. Ang tawag doon is yung burong mangga. Masarap ipare sa pritong isda, inihaw na yempo. Kaya naman kung meron kang puno ng mangga, gawin mo na to dahil sure na pwede kang kumita. So dito, meron tayong manggang piko. Pero pwede kayong gumamit kahit Indian mango or pwede rin po yung manggang kalabaw. So dahil bagong pitas to, ito yung naisip ko, kaya naman hindi natin to ubusin lahat yung kakainin lang namin dito sa bahay. Pero kung gusto nyong pambenta, ay pwede rin naman. So, ang gagawin natin dito is babalatan natin tong mga mangga. Kuha tayo ng chilyong pambalat. Tapos, balatan natin. So, mag-ingat may kasamang batang, kasamang magbabalat. O mas mainam tayo na lang yung magbalat. So, balatan lang natin ng ganito, ayan kapag maniba-niba, mas masarap. Nako, masarap to kapag binuburo kasi, lalo kapag marami tayong manggang bunga, pwede mo tong i-stack kasi tumatagal to kahit ilang buwan. Isang dagdag idea, lalo na hindi naman buong taon uso ang mangga, minsan nagmamahal. Kaya kapag murang mangga, ganito yung gawin ninyo. Bali, ito ituturo ko sa inyo. Kapag ganito kasi na nabibili natin yung mga ganitong mangga, sobrang asim, no? So, talagang kung mahilig ka talaga sa maasim, mapapapak mo ako. Yung mga ganitong mangga, hindi ko kaya pong papakin kapag sobrang asim. Kaya, ginagawa namin is binuburo namin para makain. Tapos, papartner na natin ng pritong isda or inihaw na yempo, inihaw na isda. Tumatagal pa kasi pwede din natin i-stack. Bali, itong ganito karaming mangga, nabili lang namin to ng 100 pesos. Yung naglako dito kasi meron silang tanim na mangga. Kaya mura lang namin nabili. Tsaka dahil uso rin ngayon ng mangga, mura lang. So gawin natin ganito. Then kapag okay na, nabalatan na natin yung mangga, set-aside muna natin itong tira dahil hindi natin kaya ubusin lahat yan. Dahil itong gagawin ko, pang stock lang naman namin dito sa bahay. So, ang gagawin natin dito ay hihiwain natin. Pwedeng pa-cubes, depende sa inyo kung gaano kalalaki yung gusto nyong gawin. Or pwede naman na pahaba. So, again, dahan-dahan na kapag nagamit kayo ng knife. Yan. Sasagarin natin hanggang sa pinakabuto. Then, ikakat natin ng pahaba. So, gaya na to. Ayan. So, ganun lang yung gagawin natin sa mangga. Ngayon, kung gusto nyo gawing cubes, pwede naman. Kung gusto nyo ng palapad, pwede rin. Tapos yung mga nasa gilid ng mangga, huwag natin itapan yan, yung mga nasa buto. Pwede natin makuha yan. Para walang sayang. O, diba? Walang natira. So, ganun ulit. Hanggang sa matapos natin to. So, gagawin lang ulit natin yung ginawa natin kanina. Cut natin. Kabilaan. Then, slice. Maganda kasi kapag maninipis para hindi mo
hindi mo ano talaga yung lasang-lasa yung sobrang asim. Pero pag naburo po ito, mamaya, after 3 days, saka ninyo kakainin. Kasi masarap to kapag nabuburo ng matagal. Nawawala yung kanyang sobrang asim. Hindi na siya ganun kaasim. Kasi titimplahan natin. Ayan. Katin natin itong isa dahil makapal-kapal. So, ganyan lang po. Ganyan lang kaninipis at kahaba. Ngayon, pagkatapos ko ma-slice ng ating mga mangga, so tayo ay magi-slice din ng bawang. So, itong bawang, gagawin natin is babalatan natin. Kung may narinig kayo na sumisinok-sinok, si Kobe yun yung aso ko. Kasama ko siya rito sa kusina. So, tatanggalan natin ng balat. Then, pwede nyo itong pinuhin. Pero gusto natin may design yung ating paglalagay sa bote. Kaya i-slice natin siya ng manipis. Gaya nung sa mga binibentang mani na panglako. Yung mga toasted na mani. Ganyan. So, ganito kapino yung gagawin natin. Palapad siya na maninipis. Sukat lang natin. So, dito sa ating gagawin, mga isang buong bawang yung ilalagay ko. Pero nasa inyo, kung gusto nyo damihan, pwede naman, damihan ninyo. Kung mahilig kayo sa bawang. Kasi, kinakain din natin yan. Parang style ensalada. Ganyan, no? So, ganyan siya kaninipis. At, palapad dapat. Ayan, tapos na tayo mag-slice ng ating mga mangga. Gayon din yung ating bawang. So, tapos na rin ako magsukat ng mga kakailanganin nating sangkap para may pakita ko sa inyo isa-isa. Pero, wag na wag niyong kakalimutan, kailangan natin ng mga garapon sa ating pagbuburo. Kasi kailangan natin siyang mailagay dito para mas maburo natin ng maganda yung ating mga mangga. So, pwede kayong gumamit ng mga plastic bottle, pero mas mainam garapon. Kung meron kayo dyan mga garapon na paglumaan, pinaglagyan ng palaman, pwede nyo yun gamitin. Pakuluan nyo lamang po para mas ma-sterilize natin, mamatay yung mikrobyo. Okay? So, yung mga kailangan nating sangkap dito, madaling-madali lang tong sundan. Kaya, sige, papakita ko sa inyo. So, una, kailangan natin ng siling labuyo, kasi may palo to ng anghang. Pero dapat i-slice ko to. Pero dahil meron tayong mga viewers at meron din ako mga anak na hindi rin kumakain ng sili, kaya naman ilalagay ko sa jar. Ganito na lang, hindi na siya nakaslice. Para pag gustong maanghang, saka na lang i-slice o dudurugin kapag kakainin. Para makakain din yung mga ayaw ng maanghang. Kakailanganin din natin ang pamintang buo. Kung gusto nyo ng durogo, pwede naman. Meron din tayo ditong suka. Any brand ng suka pwede nyo gamitin. Ito po ay cane vinegar, yung suka na gamit ko. So, nakalagay dyan sa screen yung mga sukat para pwede nyo ilista. Then, kailangan natin ng puting asukal. Pwede rin naman ang wash sugar o yung sigundang asukal, pwede naman yon. So, ito yung makakatulong para maibsan kahit papano yung asim ng ating mangga. Pero kung ayaw nyo na may asukal, pwede naman. Pero, mas mainam meron. Yung ating bawang na i-slice. Then, asin. So, pinong asin yung gamit ko para mas mabilis matunaw. Kakailanganin din natin ng tubig. Kasi tayo po ay magpapakulo. Ayan. So, meron ako ritong paglulutuan natin. So, pakulo lang na mabilis lang naman to kaya madaling-madali lang. So, unahin natin, maglalagay muna tayo sa mga garapon ng mangga, sili, bawang, paminta, para ma-arrange natin na maganda, bago natin lalagyan mamaya ng syrup
para yun makakatulong para maburo yung ating mangga. So bago pala tayo maglagay ng mangga dun sa garapon, isasalang ko muna tong ating sabaw o yung syrup. So yung tubig natin, maglalagay tayo ng suka. Halo-halo na po yan. Asukal, yung asin, then mix lang natin. Saka natin to isalang sa kalan. Para habang naglalagay ako sa garapon, napapakulo na natin to. So isalang muna natin to dito. Ayan. Then hintayin lang natin yan na kumulo. Saka natin papatayin yung apoy. So balik na tayo dito sa ating mga garapon. I-arrange lang natin ng maganda, gaya ng ginagawa ko. Kahit siksiking yan ay pwedeng-pwede. Pwede nyo rin tong pinuhin, yung gaya ng sa atsara, pwedeng-pwede naman yun. Pero, kung gusto nyo na mas mapabilis yung trabaho nyo, ganito yung gawin nyo. Gaya ng ginagawa ko, ayan. Sasalansan nyo lamang po ng ganyan. Uulan pa yata. Salamat naman. Sobrang init. Grabe mga manay. Nakakatawa na umuulan. Pero parang hindi rin yata tatagal yung ulan dahil may araw. Ayan. So pag na-arrange natin ng ganyan, lagyan nyo rin ang puwang ng konti para naman sa sili at bawang. So, maglalagay tayo ng mga bawang sa gilid. Kasi itong bawang, kapag nilagay natin dun sa pinapakuluan natin, may hirapan naman tayong i-arrange na dito. Sa garapon. Kaya hanggat sariwa, yan, sama nyo na lang dito. Hindi tayo pare-pares ng pagbuburo. Yung iba po, hindi sila naglalagay ng may tubig na may suka. Ang gagawin lang, lalagyan ng asukal, asin, tapos halu-haluin. Ginagawa ko rin po yon. Pwedeng-pwede rin yon kung gusto ninyo. Pero dahil gusto ko ng may sabaw-sabaw, at mas, kasi mas kumakapit yung lasa sa mangga, nilalagyan ko ng syrup. Ayan. So, maglalagay tayo ng paminta. Then, yung ating labuyo. Sa labuyo, nasa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay. Again, ito ay pampaganda rin. Lalo na kung pambenta. Diba? So, ang gandang pagmasdan. Ganyan lang. Pwede kayo maglagay ng 3, 4. Or, kung lahat naman kayo sa bahay kumakain ng manghang, gawin nyo, slice nyo na lang lahat. So, lalagyan ko rin sa part ng gitna. So, ganyan lang po yung setup natin. Yan, lalagyan ko pa ng bawang. So, itatabi na natin to, tapos gagawa pa ulit tayo. So, maglalagay ulit tayo. Di ba, ang dali lang. Lalo na ngayon na mura ang mangga. Nako. Huwag niyong sayangin na bumabaksak lang dyan sa bubong ninyo. Gawin yung ganito. Yan, yung ating binurong mangga. Bali dito sa gagawin ko, siguro mga 3 garapon lang to. Kasi pang sa amin lang naman ng mga anak ko. Dahil yung mga anak ko, yan. Nagkakamera yung anak kong si Love. Mahilig siya sa mangga. Minsan, lalagyan lang yan ng toyo. Diba? Toyo tapos asukal. Baka hindi makain ng ganon. Yung toyo tapos asukal. Lagyan natin ng bawang. Bango ng bawang. Lalo na kung yung bawang na native yung gagamitin natin. Then, paminta. Tapos, labuyo.
Ako kasi mahilig ako sa maanghang. Yan, lalagyan ko. Tatanggalin na lang ng mga batang ayaw kumain ng sili. Dito 4 naman. Nakagawa na tayo ng 2. Ngayon, kumukulo na. So, pwede na natin patayin yung apoy. At pwede na natin tong dahan-dahan ilagay dun sa ating mga garapon na may mangga. So, dahan-dahan tayong magsalin. Ayan. Lagyan natin isa-isa. Huwag kayong mag-alala, hindi po puputok yung ating mga garapon. So, punuin nyo lamang. Itong pinakuluan natin para to sa 4 hanggang 5 garapon eh. Kaya meron pa tayong tira. Then, gagawin natin, hayaan lang muna natin to na lumamig bago natin tatakpan. So, ayan, tapos na tayong gumawa ng ating pickle mango. At dahil malamig na, pwede na natin tong takpan at ilagay sa ating chiller. So, tumatagal to ng ilang buwan. Basta maganda yung pagkakaburo. Meron na kayong pwedeng pambenta na kahit nasa bahay lang, pwede nyong ibenta online. Kesa nalalaglag yung mga mangga nyo sa bubong. Diba? Gawin nating masarap na ganito na pwede nating ibenta. Masarap na pang-ulam, panghimagas, lalo na pantanggal umay, at masarap ipares sa mga inihaw o pritong ulam natin sa bahay. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. At muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam. And again, wait 3 days bago nyo to kakainin ha. Pero kung gusto nyo talaga, pwede naman tikman. Pero kung gusto nyo matikman yung masarap na resulta, 3 days nyo po tikman.